Alam mo ba na sa World War III, ang inyong gripo ay magiging lason bago pa ito matuyo? Ang mga water treatment plant ay unang target ng mga kalaban dahil madaling sirain gamit ang cyber attack. Kapag nawala ng kuryente ang pumping station, ilang oras lang, wala ng tubig. Ganito ang mangyayari. Una, bababa ang water pressure at papasok ang dumi sa mga tubo. Pangalawa, mauubos ang storage tank. Pangatlo, complete shutdown na. Pero may mga nakatagong tubig sa bahay ninyo na nakakalimutan ninyo. Ang water heater ay may 40 hanggang 80 gallons. Ang toilet tank may 3 gallons. Pati yung ice cubes sa freezer. Para sa long term, mag-store ng tubig sa food-grade containers. I-rotate every 6 months. Kapag mag-purify, magpakulo ng 1 minuto sa sea level, 3 minuto sa mataas na lugar. Pwede rin UV sterilization o multi-stage filter para sa biological at chemical threats. Remember, sa giyera, ang tubig ay mas importante pa sa pagkain. Mag-prepare na habang maaga pa. Alam mo ba na ang nuclear war ay hindi nagtatapos sa pagputok ng mga bomba? Ang tunay na kamatayan ay darating pagkatapos. Kahit limitadong nuclear exchange lang sa pagitan ng Pakistan at India, maglulunsad ng milyon-milyong tonelada ng usok sa atmosfera. Ang usok na ito ay haharang sa sikat ng araw sa buong mundo at magpapababa ng temperatura ng 2 hanggang 3 degrees Celsius. Sa loob lamang ng ilang buwan, magiging imposible ang pagtatanim. Ang mga pananim ay mamamatay dahil sa kakulangan ng sikat ng araw. Bilyon-bilyong tao ang magugutom. Ang mga ecosystem ay babagsak. Ang nuclear winter na ito ay tatagal ng maraming taon. Ayon sa mga siyentipikong pag-aaral, mas maraming tao ang mamamatay sa gutom kaysa sa direktang casualty ng mga bomba. Kahit makaligtas ka sa unang pagputok, wala itong silbi kung ang buong planeta ay hindi na pwedeng tirahan. Kaya ang nuclear war ay hindi lang tungkol sa mga bomba. Ito ay tungkol sa pagkamatay ng buong mundo.